afternoon mga kaidol. Tayo ay maglilinis ng electric fan at preventive maintenance na rin natin para tumagal yung buhay ng ating motor. Itong electric fan motor na to ay sa standard to. Ang napapunta to sa akin since 1999 hanggang ngayon, buhay pa, wala pang nagagalaw, hindi pa napapalitan ng thermal fuse. Paano kung na maintenance to na umabot ng ganung katagal? Tuturo ko lang sa inyo ang technique para mapahaba yung buhay ng inyong electric motor or electric fan motor. So makikita nyo mga kaidol, yan mga alikabok. So tanggalin nyo yan. Hindi ko na pinakita yung frame nya dahil sa tagal na medyo kinakalawang na. Yan. So pag gumamit kayo ng brush na pino, malambot siya para hindi nyo madamage yung kanyang magnetic wire kasi pino to. So lilinisin nyo itong loob ng motor mga kaidol. Mas maganda kung may blower pan kayo, compressor, sprayan nyo itong loob ng motor para matanggal yung alikabok. Dahil wala tayong compressor, brush na lang gamitin natin para matanggal nyo yung mga alikabok, yung mga fiber, mga buhok-buhok yan. Dito yung mga kailan na marami yan. Kailangan lagi nyo i-maintenance yung kanyang shafting saka bushing sa loob. Lagyan nyo ng oil para pinaka-lubricant niya at yung ikot niya ay maluwag yan, may freewheeling siya. Ang isang electric fan motor mga kaidol ay meron siyang blower pan sa loob. Ito yung itim na to, ito yung pinaka blower pan niya para i-minimize yung init ng motor para hindi agad mag-overheat. So nakakatulong tong pan na to para palamigin yung motor. Pag medyo matagal yung gamit, yan, kailangan yan mayroong mga pan. So lilinisan nyo ng mga kaidol, tanggalin nyo na yung mga alikabok nya kasi yun ang isang cause ng pagka open ng thermal fuse nya. Kasi pag marumi na yung motor mga kaidol, babagal nyo yung ikot ng motor nya, itong ilisi. So pag babagal na siya, continuous yung flow ng current, magko-over current siya, iinit hanggang sa ma-reach ng thermal fuse yung temperature setting niya na 180 degrees Celsius. Pag na-overcome niya yon, i-open niya yan para maprotektahan tong motor na hindi masunog. May nakita kasi yung mga vlog na binabypass nila to. Once na nag-open na yung thermal fuse nito, so binabypass lang dito sa linya ng capacitor yung isang line, yung line 1, para mapatakbo lang yung motor. Pero para sa akin mga kaidol, hindi safe yun. Yun ang pinagmumula ng sunog sa bahay, yung direct o rekta na
connection na wala siyang thermal fuse. Kasi ang thermal fuse mga kaidol, ang purpose niyan i-protect yung motor na may hindi mag-overheat at hindi magkaroon ng short circuit. Dahil pag itong shafting motor, itong shafting niya ay nag-stack up na to dahil sira yung shafting or yung bushing niya, so ihinto na to, continuous ang ikot ng motor, so iinit ang init hanggang sa malusaw yung magnetic wire niya. Ang magnetic wire niya ay napakapino pa sa buhok. So yun ang purpose ng thermal fuse niya, protection para maiwasan yung short circuit niya, yung pagkasunod. So tapos na natin tanggalin yung mga alikabok. Ngayon lalagyan na natin ng oil. Ang gamit kong oil ay yung engine oil na polysynthetic. So, lagyan nyo lang to yung shafting nya sa bushing. Konting amount lang ng oil. Ayan. Tapos may clearance naman to, i-up down nyo lang, up down lang para pumasok yung oil sa loob ng bushing saka shafting. Yan. So, pag dumulas na siya, pre-wheeling na siya, so okay na, safe na yung electripan nyo, maganda na yung ikot niya. So ganyan lang mga kaidol ang pag-preventive maintenance ng inyong electrical motor para humaba yung buhay ng motor nyo. Huwag nyo hayaan na mapuno ng alikabok yung stator nya saka yung armature nya, dahil pag napuno ng alikabok to, dahil higupin ng LC, papasok sa loob ng stator, at pag tumigas na yung alikabok, gaganit na tong shafting na, hindi na iikot to. O, mabagal ng ikot, magalit. Kaya madali mag-overheat yung motor. Kaya mag-cause ng pagka-open ng thermal fuse. So thank you for watching my video mga kaidol. God bless us all.